Inatake ni Satanas ang Israel kaya inudyukan niya si David na ipasensus ang mga Israelita. Kaya sinabi ni David kay Joab at sa mga commander ng mga sundalo, "Lumakad kayo at isensus ang mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan. Pagkatapos bumalik kayo rito para malaman ko kung ilan silang lahat." Pero sumagot si Joab, "Paramihin sana ng Panginoon ng 100 ulit ang inyong mga mamamayan. Ngunit mahal na hari, bakit nyo gusto nyong gawin ang mga bagay na ito? Hindi po ba mga sakop nyo naman sila? Bakit idadamay nyo sila sa gagawin nyong kasalanan?" Pero nagpumilit si David, kaya nilibot ni Joab ang buong Israel at bumalik agad sa Jerusalem. Sinabi niya kay David ang bilang ng mga lalaki na may kakayahang makipaglaban. 1,100,000 sa Israel at 470,000 sa Juda. Pero hindi isinama ni Joab sa pagbilang ang mga lahi ni Levi at Benjamin dahil nainis siya sa utos ng hari. Hindi rin natuwa ang Diyos sa utos na ito ni David, kaya pinarusahan niya ang Israel. Pagkatapos sinabi ni David sa Diyos, "Napakalaking kasalanan po itong nagawa ko, kaya nakikiusap ako sa inyo, Panginoon. Napatawarin niyo ako na inyong lingkod sa aking kasalanan dahil isa pong kamangmangan ang ginawa ko." Sinabi ng Panginoon kay Gad na propeta ni David, "Pumunta ka kay David at papiliin mo siya kung alin sa 3 parusa ang gusto niyang gawin ko sa kanya." Kaya pumunta si Gad kay David at sinabi sa kanya, "Alin sa 3 ito ang gusto mo? 3 taong taggutom, 3 buwang paglipol sa inyo ng mga kalaban ninyo, o 3 araw na salot mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagwasak ng anghel ng Panginoon sa buong lupain ng Israel. Magpasya ka at sabihin mo sa akin kung ano ang isasagot ko sa Panginoon na nagpadala sa akin." Sumagot si David kay Gad, "Nahihirapan akong pumili, mabuti pang ang Panginoon na lang ang magparusa sa akin kaysa sa mga kamay ng tao. Dahil napakamaawain ng Panginoon. Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel at 70,000 Israelita ang namatay. At habang winawasak ng anghel ang Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na lumilipol sa mga tao, "Tama na, huwag mo na silang parusahan." Nang oras na iyon, nakatayo ang anghel ng Panginoon sa may giikan ni Arauna na Jebuseo. So ayun, dito yung salot na ipinadala ng Diyos ayon sa studies is hemorrhoids din. Same salot na ipinadala ng Panginoon sa mga Filisteo. And dito, ito yung question. Kung babasahin natin yung 2 Samuel 24:1. So sa 2 Samuel 24:1 nakasulat, "Muling nagalit ang Panginoon sa mga Israelita, kaya ginamit niya si David laban sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isensus ang mga mamamayan ng Israel at Juda." Kaya kumbaga dito naging controversy itong verses na to. Kasi kumbaga ang tanong dito, sino ba talaga ang nag-udyok o sino ba talaga yung nag-udyok kay David na ipasensus ang mga Israelita? Kung si God ba o si Satanas? Kasi sa 2 Samuel nakasulat na si God. And sa 1 Chronicles nakasulat naman ay si Satanas. So,
Actually, nung una ko 'tong nabasa, akala ko nagkamali lang sa translation sa Second Samuel. And kaya nag-research din ako. And ayun nga, sa pagre-research ko, ayun nga, naging controversy pala talaga 'to. And actually, walang mali sa second book of Samuel. Walang mali sa translation dito sa dalawang verses na 'to. And basahin natin. Kumbaga dito sa story na 'to, actually, dito hindi in-specific kung ano ang pagkakasala ng mga Israel sa Diyos. So, kumbaga, maybe that time, malakas na silang bansa. So, yun nga, yumabang din. Same na katulad sa mga Philistine, di ba? So, yumabang sila. So, kumbaga, nakalimutan na nila ang Diyos. Kumbaga, malinaw na dito sa story is merong hindi pagsunod sa Diyos. And hindi ko alam kung naintindihan nyo ba kung ano ba yung meaning ng ipasensus. Pero para maintindihan yung mabuti, naalala ko yung nag-viral na sa Pilipinas, yung job post ng Potato Corner. Ewan ko kung nabalitaan nyo yun. Pero dun sa post na yon, maraming na bad trip na tao kasi kumbaga merong discrimination na nangyari kasi nga dun sa post na yon is dapat maputi, maganda, college graduate, etc. etc. So, same, kung iisipin natin, same thing din dito kay David. Kumbaga, namili siya ng mga sundalo, yung kumbaga, yung tipo ng sundalo na gusto niya. Dapat malakas, kumbaga dapat malakas, matangkad, kung madaming muscles, kumbaga ayon sa gusto niyang sundalo, 'di ba? And kumbaga hindi maganda, 'di ba? So hindi ayon ang gusto ng Diyos at hindi rin ayon ang turo ng Diyos. Kasi ang turo ng Diyos is lumaban tayo with God's strength, not by our own strength. Kaya ayun yung ayaw ng Diyos, yung tipong independent. Yung kumbaga, kaya mo na, yung parabagang, kaya ko na, hindi ko na kailangan ng Diyos. 'Di ba same na kasalanan ni na Adam and Eve. 'Di ba ayun yung ano nila, gusto nila maging independent. Akala nila kaya na rin nila without God. So mali 'yon. Kaya kumbaga, kapag meron tayong problema, ask God na siya yung mag-lead ng battle, have faith, at siya yung gagawa ng paraan para ma-overcome natin yung problema. Kung babasahin natin yung 2 Chronicles 20:17, hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda na lang kayo at magpakatatag at masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Juda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin nyo sila bukas at ang Panginoon ang sasama sa inyo. So dito, sinasabi na ang Panginoon ang makikipaglaban para sa atin. Sa mga battles natin, ang Diyos ang lalaban. So, hindi tayo marami kasi yung mga tao pag may problema sila yung, 'di ba? Sila yung pasan nila yung problema kasi sila yung lumalaban, sila yung sumosolve ng problema nila.
ah, na dapat ay ipasa Diyos nila, yung mag-ask sila ng help at si Jesus ang mag-i-intervene sa problema natin. And ayun, so need lang nating sumunod sa instruction ng Diyos, and the rest, siya na ang bahala. And dito sa 2 Samuel 24:1 at sa 1 Chronicles 21:1, hindi actually buo yung kwento, kaya kumbaga parang nakakalito, di ba? Pero maihahalin tulad natin ito sa story ni Job. Kung mababasa natin yung story ni Job, di ba si Job ay very righteous, pero meron siyang isang mistake na nagawa. Actually, if magre-reflect tayo dito sa story, he did not committed a sin, but he made a mistake. And kung mababasa natin yung story, yung mga anak niya laging nagpa-party. And nakasulat na kinaugalian na nila na mag-party, ganito. So, kumbaga, itong mga anak niya ay adult na. May sarili-sarili na nga silang bahay. Actually, kumbaga parang party hopping nga after nung mag-party nung isa, doon naman sa kabila, sa bahay nung isa. Tapos after naman nung isa, doon naman sila magpa-party sa bahay pa nung kabila namang mga kapatid, no? So dito sa story ni Job, worried si Job kasi hindi niya alam if nagkakasala ba ang mga anak niya. And kung babasahin natin ang Romans 13:13, nakasulat, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag natin gawin ang paglalasing, maggugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. So, kumbaga dito nabanggit na ayaw din ng Diyos yung paglalasing, tsaka yung magugulong kasiyahan. Kumbaga, okay lang mag-party kumbaga halimbawa, si Jesus nga umattend nga sa party ng kasalan, 'di ba? Party 'yon. Pero hindi walwalan, kumbaga. So dito parang do sa story ni Job, parang ganun yung mga anak niya, parang walwalan talaga, yung lasingan to the max. And alam naman natin na ang sobra ay masama, di ba? So dito, kumbaga worried si Job kasi hindi niya alam kung nagkakasala ba tong mga anak niya kasi wala naman siya during the party. So wala siyang idea kung ano yung nangyayari during the party. So dito, may mali sa mga anak niya, and si Satan nakahanap ng butas to accuse Job.